Bago ka pa matutong manalangin, mahal ka na ni Lord. Bago ka pa matutong mag-worship, mahal ka na ni Lord. Bago ka pa matutong sumunod, mahal ka na ng Panginoon. Bago ka pa nagbago, minahal ka na ng ating Panginoon. God loved you first, and then you respond back. Ganon ang nagagawa ng pag-ibig. It will compel you to love Him back. As messed up as you are, as the worst part of yourself, the weakest part of yourself, the wounded version of yourself, yun ang minahal ng Diyos sa iyo. Kasi pag halimbawa, pag-ibig, mag-asawa, boyfriend, girlfriend, alam mo, mahal na mahal kita, sweetheart. Bakit? Ang perfect mo. Pag mahal mo siya dahil perfect siya, love ba yun? O admiration? You admire him because he is perfect. But that's not love. Ang tunay na pagmamahal, you love them at their worst. Parang John Lloyd yun. You love them at their weakest. You love them when they are wounded. Hindi mo mahal yung improved version niya. Mahal mo siya nung worst pa siya. Kasi pag mahal mo siya, kapag nag-improve na siya, hindi love yun, religion yun. Kasi ang religion, sabi, ayusin mo muna sarili mo bago ka mahalin ni Lord. Gawin mo to para mahalin ka ng Panginoon. Religion yun eh. Yung pagmamahal ni Jesus, baliktad. Sabi niya, minahal kita. Huh? You love me, Lord? And because you experience, you have known and believed the love of God in your life, it's inevitable that you will respond and love God back. Kaya ka nag-worship, kaya ka nandito in the first place. Hindi para mahalin ka ng Panginoon, hindi para tanggapin ka ng Panginoon. And unfortunately, many Filipinos have bought into that lie. Pag nagsimba ako, mamahalin ako ng Diyos. Pag kinumpleto ko yung siyam na simbang gabi, mamahalin ako ng Panginoon. Eh, paano ko isa lang ang simbang gabi natin dito? Sorry. We have bought to that lie. Pero ang tunay na sinasabi ng Scripture, ito ang tunay na pagmamahal. Hindi, mamahalin kita pag inayos mo ang sarili mo, kundi God met us right where we are. Kung saan man tayo nandoon, minit tayo ng Panginoon, kinatagpo tayo ng Panginoon sa ating worst days, sa ating messed up, sa ating weakness, at doon ipinexpress ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Kahit, Pastor, ang dumi-dumi ko pa, minahal ako ng Panginoon. Para naglilinis ka ng bahay, di ba pag naglilinis ka ng bahay, sana hindi mo na dumating yung bisita, ang bilis-bilis mo eh. Naranasan nyo na po ba yung naglilinis kayo ng bahay, biglang dumating na yung bisita na pinaglilinisan nyo sana? Mahihiya ka, di ba? Naku, sorry, ang kalat-kalat ng bahay ah. Pero si Jesus hindi ganun. Nung pumunta siya habang naglilinis ka, sabi ni Lord, ako na. Kasi si Jesus hindi bisita, siya ang tagalinis ng ating buhay. Nilinis niya tayo right where we are. Amen? Hindi nai-intimidate ang Lord sa kasalanan mo, hindi nai-intimidate ang Lord sa chaos mo, hindi nai-intimidate ang Lord sa karumihan ng ating puso. He wants to be part of your life. He wants to enter and start a relationship with your life because He wants to clean the messed up version of ourselves and restore back what the devil has stolen to all of us, that we will all experience Him. Hindi tinakasan ng Lord ang chaos mo. He walks right into it, and He cleaned up your mess.